Magandang hapon po sa bawat isa. Maulan na hapon sa bawat isa. Before we start, tayo ay magsimula sa panalangin. Panginoong Diyos, ang manaming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa araw na ito na itong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong awat biyaya na patuloy na sumasagana sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong providensya. Salamat, Panginoon, at patawad po sa mga pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang namin sa inyong harapan. Nawa, sa aming pag-aaral sa hapong ito, nawa, Panginoon, wala pong ibang maihayag, kundi inyong pangalan lamang. Ito po kami. Sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa kaalaman ng lahat, nung bata po ako, ba't ang dami po nag-react? Parang ang dami di makapaniwala. Ulitin ko po. Nung bata po ako, halos kadalasan po ay sinasama po ako ni mama sa malls. Andyan yung market or mega mall. And sa tuwing pupunta kami ng mga mall, lagi kaming naabutan ng closing. At nakikita ko yung mga stalls, yung mga department store, nagsasarado na, tinihila na yung parang maingay sa tenga pag binaba. And kada nakikita ko yun, natatakot ako. Naisip ko, sasaraduhan na ako. Minsan umiiyak pa ako. Merong fear sa akin na baka masaraduhan ako at maiwan kami sa loob. Hindi lang siya once nangyari. Nagkakaroon talaga ako ng takot na baka maiwan ako sa loob. And ang kasama ko na noon, hindi lang iba't ibang tao, but sila mama na nga, sila tatay, but still, natatakot pa rin ako. May fear pa din, even though parents na yung kasama ko. I believe ibang bata, kahit masaraduan kung kasama parents, okay lang, kasi kasama naman nila parents nila. But ako noon, iiyak ako at matatakot ako. Nababalot pa din ako ng takot. However, there is one familiar story in the scripture na parang ganon. Yung mga disipulo, kahit kasama na nila ang Panginoong Jesucristo, natatakot pa rin sila. Natakot pa rin sila. And I invite you to open your Bibles in Matthew chapter 8, verses 23 to 27. Now, tingnan natin kung paanong ang takot ng mga disipulo pinaglaho. In Matthew chapter 8 verses 23 to 27, allow me na basahin ko po ito sa inyo sa ating sariling wika. Kung ang inyo pong mga Biblia ay may mga headings or title, kung sabi po dyan, pinatigil ni Jesus ang bagyo. Verse 23, nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad, at dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat. Ano pa't matatabunan na ng alon ng bangka, ngunit siya ay natutulog. Lumapit sila sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon, ligtas mo kami, mamamatay kami. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat. Nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Verse 27, kaya't namangha ang mga tao na nagsasabi, anong uring tao ito na maging ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Tayo po yung makinig. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaralan sa hapong ito as little faith which caused fear. Maliit na pananampalataya nagdulot ng katatakutan. The hypostatic union is the very reason why we should not be afraid. No, ang passage na atin pong binasa ay may identical passage din sa Gospel of Mark. Now, I believe narinig niyo na po ito when Brother Clark had preached on a sermon on the book of Mark na sinabi niya yung term na synoptic gospel. Now, when we say synoptic gospel, there is an identical, may identical sa dalawang libro. And this here
is this passage, meron siyang identical din na passage sa book of Mark. Now, it just proves na if there is not only one witness, but two witnesses or more, it just shows na may bigat at katotohanan itong laman ng salita ng Diyos. Now, chapter 7, for the benefit of all, chapter 5 to 7 ng Matthew po, ay ang buong account ng Sermon on the Mount of our Lord Jesus Christ. Siya ay nangangaral sa mataas na bundok at I believe, alam naman po natin lahat at aware po tayo doon. And sa pagpasok ng chapter 8, pinakita doon yung kanyang pagbaba sa bundok at yung senaryo nung kanyang pagbaba. There were large crowds na nakasunod pa rin sa kanya. Bago siya umakit ng bundok, sa daing-daing ng mga tao ang nakasunod sa kanya. At sa kanyang pagbaba sa bundok, ganun pa din. Marami pa rin ang nakasunod sa kanya. Kasama doon yung taong may leprosy na lumapit sa kanya para pagalingin niya. At pinagalingan niya. Sumunod doon ay lumapit naman yung centurion na may sakit yung kanyang alipin o yung Roman soldier na may sakit yung kanyang alipin. At umabot tayo dito sa passage na ating binasa at sa hapon pong ito, dalawang bagay lamang po ang ating pag-aaralan. Una, si Kristo o Christ, truly man, at pangalawa, Christ, truly God. No. Let us proceed with the first one, Christ, truly man. So as we can see in verse 18 ng chapter 8, large crowds na yung sumusunod pa rin sa kanya even after his teachings, mainly because sa kanyang mga healing crusades, sa kanyang majestic power na pinapakita ng Panginoong Jesucristo. That is why nag-decide ang Panginoon na pumunta o lumipat ng kabilang lugar. So, nanggaling sila sa Sinai. Pagbaba nila ng Mount Sinai, bumaba sila sa paanan ng bundok, nasa bayan pa rin sila na Sinai, and dahil marami pa rin nga ang nakasunod sa Panginoon, at large crowds na, nag-decide ang Panginoong Jesucristo na tumawid ng dagat at sa kabila naman magpunta. That is sa country ng Gadarenes. So, i-imagine natin yung lugar, andito yung Mount Sinai, then sa gitna nila ay mayroong dagat. At sa pagtawid nila sa dagat, dun lang sila pupunta sa country of Gadarenes. Now, kaya on verse 24, Christ at ang kanyang mga disipulo ay sumakay na dun sa boat at sila ay naglayag papunta sa kabila. So as they were traversing the sea, dumating ang malakas na bagyo at hindi lang siya basta bagyo. Malakas siya na kayang lamunin ng mga alon yung kanilang boat. While nangyayari itong storm, the Lord Jesus Christ was sleeping. They were panicking, kaya ginising na nila ang Panginoong Jesucristo. Nung kaming mga YP noon ay nagpunta sa Cagbalete I think that was 2018. Tawid dagat din po yung island ng Cagbalete. And yung papunta namin doon, medyo smooth lang yung dagat. But nung pauwi na kami, yun na yung malakas na hangin at malalakas na ulan na umaangat na rin yung mga alon. At I personally experienced yung talagang kasing taas na ng boat namin, yung mga alon at halos tumatagilid na yung aming boat. And some of us sa aming YP noon ay kinakabahan na. Yung iba nagpe-pray, yung iba kumakanta para lang makalma yung sarili or malibang yung sarili. But as far as I can remember, yung operator ng bangka namin, which is, that is a small boat lang, yung operator at yung mga tauhan niya, hindi man lang nagpapanik. Kami na mga nakasakay nun, kinakabahan na, pero yung nagmamaneho ng bangka at yung kanyang mga tauhan, kalmado pa lang. Marahil ay because sanay na sila sa ganong sitwasyon. Aware na sila sa mga ganong pagkakataon at alam na nila kung paano nila ha-handle yung mga ganong sitwasyon. Kaya nung pagdating namin ng port, kanya-kanyang kwentuhan na lang sa naging takot at sa naging experience. Pero we can see
na makikita natin na kaming mga hindi sanay, we were panicking. But sila, they were all calm. But if we look at the passage, tingnan natin, sino ba itong mga disipulo ng Panginoong Jesucristo? Some of them ay mangingisda. Some of them spent their lives upang mangisda. But still, nung dumating itong bagyo, kasama sila sa nagpanik. Kasama sila sa kinabahan. So from there, makikita natin na hindi lang talaga to basta simpleng bagyo lang. Makikita natin na kung yung mga mangingisda mismo ay kinakabahan na, then we must know na hindi lang to simpleng bagyo. Ngunit, kahit sa kabila na itong malakas na bagyong ito, si Kristo tulog. Tulog na tulog. Well, then what does this show to us? That Christ was still a human. Na tao pa rin siya. Marahil ay napapagod at inantok. Or marahil ay napapagod nga ang kanyang katawan. Kagaya ng napakinggan natin ngayon na umaga, there is a weary, exhaustion, naramdaman. Dito makikita na natin that Christ was is as well weary, pagod. Kaya kahit anong lakas ng bagyo, siya ay tulog. Marahil ilan sa atin dito may simpleng ingay lang, hindi na tayo makatulog, irritable na tayo. What more kung may bagyo at nagpapanik na ang mga kasama mo? Pero dito si Kristo tulog na tulog pa din. He was sound asleep. Marahil pinakita nito ang pagiging tao ng Diyos. Ang kanyang katawang lupa is like ours na papagod at inaantok. It just shows that Christ was truly man during His ministry here, and just like any other man, Christ needed His time to rest and sleep. And ano bang pinapakita nun? Na vulnerable ang Panginoon? Mahina lang ang Panginoong Jesucristo? Hindi po. It makes it all the more good that Christ was truly man. Because ang ating mediator ay parang kagaya lang natin na may katawang tao. He was truly man except that He was sinless. Kagaya ng pinangaral sa ating Sunday School sa ingredients of the gospel. Yung unang dalawang ingredient, God, the offended one, and man, the guilty sinner, we have offended God. So nangailangan tayo ng mediator. We needed a mediator, and this mediator was the perfect mediator because He was also truly man. Siya ay taong walang kasalanan. It makes the narrative better. But He is not just truly man. He is as well truly God. Siya rin ay truly God. Hindi siya natapos sa pagiging tao lang. Hindi siya nanatiling tao lang. O hindi siya tao lang. Hindi kagaya ng mga pinaniniwalaan ng samot-saring kulto na ang Panginoong Jesucristo ay tao lang, nanatiling tao, nabuhay na bilang tao. Iba pang mga kulto naniniwala na hindi lang pinakita daw sa Bible na makasalanan din si Kristo. Can you just imagine how depraved these people are? But dito makikita natin that He is not just truly man. Hindi lang siya tao. Siya rin ay Diyos. At siya ay Diyos habang siya ay tao. And that is our second point. Una, Christ truly man. Pangalawa, Christ truly God. So as we continue to read verse 25, ginising siya ng mga disipulo. And ang sabi sa account ni Matthew, "Save us, we are perishing." Sabi naman sa account ng Mark, "Do you not care that we are perishing?" So, simple lang yung pinupunto nila pareho. Nanganganib ang kanilang mga buhay. Sa gitna ng barko, sa gitna ng bagyo, habang sila ay nasa boat, sila ay nanganganib ang buhay. Kung aware po kayo sa balita sa mundo ng mga marino, o sa mga marine, sa mga seaman, napakataas po ng statistics ng nawawalang seafarers. Napakataas po ng statistics ng nawawalang mga seaman
sa mundo. Hindi lang mga Pilipino, ba't iba't ibang lahi po ang nawawala sa dagat. And sa statistics po ngayon, pinapakita na hindi biro yung sitwasyon sa dagat. Kagaya nito, may mga alon na mas malaki pa sa mga malalaking boat. And kagaya nito, they were perishing, they were in danger. That is why, ano ang account nila? Save us, we are perishing. Kaya gumising at bumangon ng Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagbangon, pinatigil niya yung bagyo. And immediately, tumigil yung bagyo. It was a showcase of His power. Ito ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Na hindi lamang siya tao, kagaya ng tinitignan ng mga ibang kulto, but siya rin ay Diyos. And He was able to calm the storm. He was able to make the winds and the sea obey Him. Kasi siya ay Diyos. Kaya ang tinanong niya sa mga disipulo niya, sabi niya dyan, why are you afraid, O you of little faith? Bakit kayo natatakot, kayong malilitang mga pananampalataya? Bakit nga ba sila nangangamba? Bakit nga ba sila natakot? Because they have little faith. And this little faith caused fear in them. Sa kaliit ng kanilang pananampalataya, nabuo ang takot sa kanilang mga puso. Despite nakasama na nila ang Panginoong Jesucristo, sa liit ng pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo, nabuo pa rin ang takot sa kanilang mga puso. But sino ba ang Panginoong Jesucristo? Hindi lang siya tao, He was truly God. Siya ay Diyos rin. And there is no man who is capable of doing that. Walang tao ang may kayang magpatigil ng bagyo, magpahina ng hangin at ng lakas ng mga alon bukod sa Panginoong Jesucristo. There is no man who is capable of doing that. Kahit sabihin pa ni Kibuloy na pinatigil niya yung lindol, alam natin na walang katotohanan at walang kabuluhan yun. Because no man can do such things except Jesus Christ. Walang ibang may kayang gumawa ng mga ganung mga bagay bukod sa Panginoong Jesucristo. Kasi hindi lang siya basta tao lang. Dahil siya ay Diyos. Siya ay tao at siya ay Diyos. At kagaya po nung binanggit ko kanina, ito po yung tinatawag na hypostatic union or the doctrine of the hypostatic union. Marahil ay some of us are already aware sa term ng hypostatic union or some of us ay marahil naiintindihan at nauunawaan yung doktrina ng hypostatic union, pero yung term na hypostatic union ay marahil ay bago pa. Simple lamang po ang hypostatic union. It is the union between Christ being man and Christ being God as well. Ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay tao at the same time siya ay Diyos. Hindi siya parang kulay na blue and yellow na pag pinaghalo natin nagiging green. Hindi siya parang kulay. But si Kristo ay tao at the same time Diyos. Hindi nawala ang pagiging Diyos niya nung siya ay naging tao, hindi rin ito nagmix. Just like what I've said kanina, it made the narrative even better. Can God die? Kaya bang mamatay ng Diyos? Or namamatay ba ang Diyos? Mamamatay ba ang Diyos? He cannot. But Christ was able to die because He was truly man while being truly God. Christ died for us. Christ died for you. Kaya siya yung perfect or the best, or He is the only mediator between God, the offended one, and man, the guilty sinner or the offender. Siya yung perfect mediator. There is no one else who is capable na maging mediator ng tao at ng Diyos. Walang ibang pwedeng maging mediator sa tao at sa Diyos dahil si Kristo
ang nag-iisa at ang buod tanging mediator natin. Siya yung pumagitna, siya yung sumalo ng puot at galit ng Diyos. Siya yung namatay at dahil nga siya ay Diyos, at hindi tao lang, siya ay muling nabuhay at ngayon naghahari na. Him, while being truly God and is truly man, died to save us from what? From the fear of death, kagaya ng sabi sa Hebrews. He died to save us from the bondage of sin, sabi ng John. His death enabled us to come and have faith. At iyan ang daan upang tayo ay maligtas. Kaakibat ng pagtalikod sa kasalanan, ang pananampalataya kay Kristo lamang. Kagaya ng mga napag-aaralan natin sa Sunday School, faith and repentance go hand in hand, and they are two sides of the same coin. Yan ang paraan ng kaligtasan by faith alone in Christ alone. Ngunit kagaya ng mga disipulo nun, kung bakit na-develop yung takot sa kanilang mga puso is because they have little faith. Napakaliit ng kanilang pananampalataya. But bakit? Christ, who was able to overcome death, should be the object of our faith. Si Kristo na napagtagumpayan ang kamatayan at ang kasalanan, ang siyang dapat na object ng ating pananampalataya. Ganon, kamarvelous ang nangyari nun. Christ died and rose from the dead to free us from slavery and to free us from the fear. Sa biyaya ng Panginoon, kagaya ng napag-aralan natin kanina sa Sunday School, all we have to do, which was granted to us already, is to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Kaya babalikan natin yung text na ating pinag-aralan. Ano ang sinabi ng mga disipulo when they witnessed yung power ng Panginoong Jesucristo? Sino itong taong to? Anong uring tao ito na kahit ang mga hangin, mga bagyo ay sinusunod siya? They were marveled. They were amazed. They were in awe na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang pala tao, but Diyos rin. Christ, who is truly man and truly God, died to save us from the bondage of sin, from the fear of death. Kaya marahil kung meron sa kalagitnaan natin na hindi tunay na nauunawaan ang kaligtasang ating natamo. Kaibigan, sa pagkatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay hinatulan ng kamatayan upang tayo na makasalanan ay mapawalang sala. Siya ay namatay at muling nabuhay, kaya tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo na mga Kristiyano nawa ay maging hamon sa atin ito na makita natin at gawing motibasyon natin sa bawat pagkakataon ng Ebanghelyo ng ating daladala. Nawa ay huwag tayo mapangunahan ng takot, bagkus ay magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang isang iglesia, nawa ay naliwanagan tayo na sa pagiging Diyos at tao ng Panginoong Jesucristo ay na-enable tayo na magkaroon ng mga pagtitipon upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Nawa ay sa bawat hakbang na tinatahak natin, individual man o bilang isang iglesia, tayo ay huwag nawa mapangunahan ng takot at ating tignan lamang ang Panginoong Jesucristo, ano man ang sitwasyon natin. Sa kalagayan natin noon, nung panahon na nagkakagulo ang iglesia, tayo ay nagpatuloy dahil sa Panginoong Jesucristo. At tayo ngayon ay nakakapagpatuloy pa rin dahil sa Panginoong Jesucristo. That is our Lord Jesus Christ. He is not just a man. Yes, He is truly man, but He is also truly God. And that God and that man saved us from the fear of death,
marahil from the fear of tomorrow, and from the bondage of sin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang maraming banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa hapong ito, nawa, Panginoon, wala pong ibang makita kami, kundi ang inyong kabanalan, inyong kadakilaan, na nawa, Panginoon, ay wala po kayong ibang masambit, kundi ang ebanghelyo na aming daladala. Dalayan po namin na kayo po ang siyang manguna, nawa maging sentro na aming mga gawain sa lahat ng pagkakataon. Ito po aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.